Ayun, so batiin nyo nga po yung katabi niya, sabihin nyo, Happy New Year. Yan. So kumbaga, ano na lang, no? Ilang araw na lang, 2025 na. O sabihin mo sa katabi mo, sa kaliwa naman, sabihin mo, magbago ka na. Di ba kasi, usually, yung lagi, yung lagi linyahan eh. Kapag bagong taon, magbago ka na. Pero pag birthday mo na, sabihin sa'yo, huwag kang magbabago ha. O, di ba? Parang ang gulo. Huwag hindi mo maintindihan, ano ba gagawin ko sa buhay ko na to? Ayan, so bago pa tayo mag-start, tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga na to. Salamat Lord sa mga awitan, sa mga tugtugan, Panginoon, na aming naalis sa inyo, O Diyos. At salamat Lord sapagkat sa buong taon, naging tapat ka po, Panginoon, sa amin. And Lord, dalangin namin sa pag-aaral namin ng inyong salita. Buksan niyo po yung aming mga puso't isipan na dalangin namin, Lord, na madala kami sa pagkakilala at pagkamangha sa inyong Panginoon, sa inyong mga ginawa. Magkaroon kami ng mas malalim na relasyon sa inyo, O Diyos. And Lord, madala kami nito, Panginoon, na nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa ginawa niyo po sa krus at sa patuloy na ginagawa niyo, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa. Lord, patuloy na kumilos ka po through your word sa mga tao na nandirito, even, Panginoon, sa mga makikinig neto, sa recording. We pray, Lord, na patuloy na mag-minister ka at kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, ito pang aming dalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen, amen. So palakpakan po natin si Lord. Ayan na. So since year-ender na tayo, may isang tanong lang na like ko na-encounter lately. And may assignment ako sa inyo. Isulat nyo sa mga notebook nyo. Ano yung tanong na yun? Paki-flash po. Yung tanong is English, pero Tagalogin na lang natin. What are the things that I will stop and start doing next year? So parang parang New Year's resolution. Pero di kasi tayo naniniwala sa New Year's resolution eh. Pero ang pinakamahalaga kasi doon, ano yung mga bagay na sisimulan natin and ititigil natin. So kumbaga kasi minsan parang andun pagka year-ender na, patapos na yung taon, ito na yung New Year's resolution ko. Next year, magpapapayat na ako. Diba? Next year, mag-exercise na ako. Next year, hindi ko na gagawin itong mga bagay na to. Pero in reality kasi minsan, kahit ilang naka-New Year's resolution na tayo, hindi naman natin natutupad talaga totally. O sino ba sa inyo naging New Year's resolution? Meron ba naging New Year's resolution yun dyan? Di ba? Pag binilang natin lahat ng New Year's resolution na ginawa natin, di ba? Ren na lang yung natuloy, natira, wala na yung solution eh. Kasi hindi natupad eh. Pero gusto ko pong maano nyo, before kayo mag-end ng year, siguro magkaroon lang kayo ng self-assessment or magkaroon tayo ng reflection sa sarili natin. Ano yung mga bagay na iwanan ko na sa taon na to? Tapos next year, bago na. Although kay Christ, kay Lord, bago na tayong lahat. Pero minsan kailangan nating mag-progress, kailangan nating magpatuloy, kailangan nating may mga bagay na alisin, may mga kailangan tayong bagay na gawin para makapagpatuloy tayo sa ginagawa. And in relation with that, yung passage natin, makikita natin sa 2 Timothy chapter 11, 2 Timothy chapter 2, verse 11 hanggang 13. Ayan, so sabi ko sa tech team, sana maikli lang ako. Pero di daw kayo sure. So 2 Timothy chapter 2, verse 11 hanggang 13. Sabi rito sa Tagalog, totoo ang kasabihang ito, kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo Jesus, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. And 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat at hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Di ba napakaganda po ng passage. Kung pag binalikan natin yung pinaka-context kasi niyan, doon sa chapter 2, 1 to 10, tinutukoy dito ni Paul yung pagiging mabuting kawal. And mamaya makikita natin, pagdadaanan natin kung bakit. Pero yung title po natin, which is ito, The Faithful God in Our Unfaithfulness. Yan. So kanina ko pa naririnig yan sa worship natin Ang Diyos ay tapat. Amen po ba? And kung titignan natin, yung word na tapat or yung faithful sa Tagalog, napakaganda niyan. Alam niyo po kung bakit? Ano sa Tagalog yung faithful? Di ba? Tapat. So kaya nga may kasabihan kahit daw pagbalik-balik ta rin mo yung word na tapat, ano mangyayari? Tapat pa din. Di ba? Kasi bakit? Kasi tapat Kumbaga, hindi siya nagbabago. And may kita natin na ang Diyos natin, faithful din. Kumbaga, tapat din siya, di ba? Kaya nga, doon sa kanta natin kanina, inaawit natin, di ba? Di nagkulang si Lord tapat siya.
Dakila siya tapat sa panalangin natin. Di ba? Sabi nga doon, kahit nagkukulang tayo, si Lord, hindi nagkulang. And may kita natin yon yearly. Kaya minsan sinasabi ko po sa inyo, minsan di naman talaga solution yung New Year's resolution eh. Kasi bakit? Parang cycle lang ng buhay natin eh. Pag year end, gagawin ko to, ito yung mga gagawin ko, ito yung plano ko, ito yung goals ko. Masama ba yun, mali ba? Hindi naman masama yun, hindi rin mali yun. Maganda yun, kahit pa paano, may gusto kang lakaran. Pero in reality, hindi naman talaga totally nasusunod natin lahat. Halimbawa, balikan natin yung 2023. Diba? Ano yung mga plans mo dapat noong 2024? Ano yung mga gagawin mo? Ano yung mga gusto mong i-achieve? Ano yung mga goal mo? Diba? Kung titignan natin, palagay ko karamihan sa atin maraming plot twist. Diba? Yung mga plot twist daw ng taon. May mga unexpected na nangyari na akala natin hindi mangyayari. Diba? Even sa church natin. Diba? Yung iba naman sa inyo, hindi lingid sa kaalaman niyo yung mga nangyari lately this year. Pero despite ng mga nangyari na yon, ano yung makikita natin? Ano yung magiging common denominator natin? Ano yung makukonclude natin? Si Lord, tapat. And may kita natin dito sa passage natin, si Lord tapat, kahit hindi tayo tapat. Ano sabi ng verse 13? Sabi sa verse 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nanatiling tapat. And may kita natin dito, pag binasa natin itong passage natin, may tinatawag kasing paradox. Ano ba yung paradox? Para siyang baksan na din, joke lang. So sabi yung paradox daw is, katulad nito, ayun yung meaning. A statement that is seemingly contradictory or opposed to common sense and yet is perhaps true. So bibigyan ko ng example which is nasa passage naman natin. Yung isa, yung kapag kayo ay namatay, kayo ay mabubuhay. Pero wala namang magpapakamatay sa inyo, wala namang ganun. Pero sabi doon sa Bible, kung sino yung mamatay sa kanyang sarili, mabubuhay daw saan? Kay Lord. Meron pa sa Corinthians, sabi doon, kung kailan ako nagiging mahina, tsaka ako nagiging malakas. Ano pa yung example niyan? Tingnan natin yung kodigo natin. Ano pa yung kapag yung sasabi ni Lord sa Matthew chapter, I think 10 to or 16, sabi ni Lord, di ba, kung gusto niyong sumunod sa akin, di ba, kunin niyo yung inyong cross at sumunod tayo sa Kanya. Meron pang isa, kung sino yung gustong maging mataas, siya yung dapat maging mababa. So, kumbaga, para siyang paradox na ang ibig sabihin, para siyang contradictory, parang kinokontradict niya yung sarili niya, pero at the end of the day, meron pala siyang purpose o meron siyang goal, parang meron siyang meaning. Kumbaga, titingnan natin sa buhay natin, parang taliwas, parang against to sa buhay ko. Pero pag tingnan natin sa pananaw ng Diyos, meron palang mas deeper meaning, deeper purpose. Yung makikita niyo sa mga parables, especially sa gospel, sabi yung kaharian ng Diyos, parang katulad ng isang taong iniwan yung siyam na na tupa, tapos hinanap yung isa. Yung katulad ng kaharian, yung parable na yung isang tao, iniwan niya yung kayamanan niya para hanapin yung nag-iisang. Kumbaga, parang ganun siya, at may kita natin sa Bible, napakadalas ng ganung pangyayari. And dito sa passage natin, may kita rin natin yun. Hindi siya nawawala, kasi bakit? Kasi napahalaga siya. Kaya nga, di ba, naalala niyo po, nung minsan sinare natin yung parable. Ano ba yung purpose ng parable? Di ba? Earthly stories with heavenly meanings. Kumbaga parang typical na kwento pambata, kwentong tao, pero meron siyang malalim na kahulugan. And ganoon din minsan sa mga paradox. Now, pinakauna po nating point, sabi rito, basahan na natin, He died and we live. Kumbaga, di ba, parang sa iba, wait, kailangan ba nating mamatay para mabuhay? Di ba? Kasi, ang mga tao sa mundo natin, ano yung ginagawa natin, ano yung na-achieve natin, nahabol natin. Di ba? Magandang buhay. Sino pa sa inyo ayaw ng magandang buhay? Wala naman, di ba? Gusto nyo nga mag-improve, magawa yung mga pangarap nyo, magpagawa ng bahay. May nakakwento ako na rin eh. Gusto niya, sabi niya, this year, sana makapagpagawa na ako ng bahay. Sabi ko, nawa, magawa mo na. Pero di ba, marami tayong goal eh. Gusto natin magpagawa ng bahay, makapag-graduate ng anak. Di ba, next year, mas maganda pa yung buhay natin kaysa sa buhay natin ngayon. Now, masama ba yun? Hindi eh. Pero kasi titingnan natin, ano ba yung sinasabi ng Bible? Kailangan natin i-reflect sa sarili natin. Nasabi dito, kung tayo ay mamamatay, tayo ay mabubuhay. Ano sabi ng 11? Sa English, sabi rito, the saying is trustworthy. For if we have died with Him, we will also live with Him. So baga may kita nyo, ito lagi sinasabi ni Lord. Kasi ano ba yung tinutukoy dito na pagkamatay? Pagkamatay ba to physical? Pagkamatay ba to sa mga sa literal? Hindi eh. Pag tingnan natin yung pagkamatay na tinutukoy ito, pagkamatay saan? Sa sarili.
Kaya di ba may passage, deny yourself. Kasi kung hindi natin i-deny yung sarili natin, hindi tayo makakasunod kay Lord. Naalala niyo ba yung kwento nung young ruler, yung young man? Diba? Sabi niya, Lord, anong kailangan kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, sundin mo yung 10 utos. Sabi nung binata, nagagawa ko yan. Perfect ako dyan. O sabi ni Lord, ipagbili mo lahat ng kayamanan mo. Tapos sumunod ka sa akin. Tapos ano nangyari? Diba? Alam mo sa story, nalungkot yung binata. Kasi bakit? Kasi sabi niya sa Bible, siya ay napakayaman. And ano yung pinapakita ron? Di naman kailangan ni Lord yung pera, di naman kailangan ni Lord yung kayamanan ng lalaki, di naman niya kailangan perfect mo masunod lahat eh. Kahit perfect attendance ka, hindi eh. Ang kailangan lang ni Lord, sumunod tayo sa Kanya. And yung pagsunod sa Panginoon, nagre-require siya ng pagkamatay sa ating sarili. Now, minsan kasi isip natin, sige, kailangan ko na bang iwanan lahat ng mga gusto ko? Kailangan ko na bang iwanan lahat ng mga pangarap ko? Hindi eh. Pero yung totally, pagsasurrender kay Lord. And may kita natin to, na yung pinipreach dito ni Paul in relation to dun sa verse 8, sabi rito sa verse 8 sa chapter 2, sabi ni Pablo, alalahanin mo si Kristo Jesus na ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David ayon sa magandang balitang ipinapangaral ko. And may kita kasi natin to, napakahalaga nito, especially sa gospel, kasi yung pagkamatay ni Kristo, hindi lang basta pagkamatay na namatay siya, tapos doon tayo naligtas. Kumbaga, simbolo yun na nung namatay siya, tayo rin. Kaya di ba makikita niyo may passage na nung namatay si Kristo, tayo ay namatay din. And therefore, yung mga kasalanan natin, ano nangyari? Iniwan na natin. Alam niyo yung baptism? Sino may mga nabautismo na ba rito? Naalala niyo yung baptism? Di ba inuulit-ulit yun eh? O kasi next year na eh. Di ba? Mag-outing na naman. O, di ba baka isip natin na New Year na, nasa outing na kagad. Pero makikita niyo kasi ba ano yung simbolo ng baptism? Di ba hindi ba't pagka nilubog ka sa tubig, tapos pag-ahon sa'yo ulit di naman tayo totally bago eh. Di minsan pag-uwi nga natin, gumagawa pa tayo ng kalokohan. Pero ano yung simbolo nun? Pinapakita nun na tayo, katulad ni Kristo na namatay, inilibing, at muling nabuhay, tayo sa luma nating pagkatao, dinideclare natin na wala na tong dati. Wala na yung dating tayo, wala na yung dating ikaw. O sabi mo sa katabi mo, wala na yung dating ikaw. Pero minsan nakakalungkot nga, yung ugali natin noong 2023, dinadala pa natin ng 2024. Ngayon ang tanong ko sa inyo, baka yung ugali niyo pa rin noong 2024, dalhin niyo pa rin hanggang 2025. Nung nasa sa inyo po yun. Pero, ang gusto ko lang pong maintindihan nyo rito, sabi rito ni Pablo, kung talagang tayo namatay na kay Kristo, tayo ay mabubuhay kasama niya. Kasi kaya nga yun yung purpose ng pagkakaroon ng relationship kay Lord eh. Kung ano yung naranasan ni Kristo, ano yung nangyari kay Kristo, yun din yung mararanasan natin. And yun yung pangako ng Diyos. Pagtingnan natin sa Luke chapter 9, verse 23 hanggang 25. Ano po sabi dito? Lucas chapter 9, verse 23. Sabi rito ng ating Panginoong Isus. Sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan niyang itakwil ang kanyang sarili, or sa English, deny yourself. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kumbaga ito yung sinasabi ko pa kanina. And si Lord mismo nagsabi nito sa 24, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit. Di ba nakita nyo? Parang paradox eh. Kailangan pala nating itakwil yung buhay natin. Kailangan pala nating i-live yung buhay natin para magkamit tayo ng buhay. Ano yung buhay na to? Buhay na walang hanggan. And sabi sa 25, ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Or sa ibang version, sabi rito, kung mapapahamak man or mapapahamak yung kanyang kaluluwa. Dahil minsan, doon yung makikita eh. Ano ba yung meaning ng life? Diba? Ano ba yung kahulugan ng buhay para sa'yo? Yung kahulugan ba ng buhay, gumraduate ka, mag-aral ka, ma-achieve mo lahat ng goals mo, yumaman ka, magkapera ka, ano pa? Yung magkapagpagawa ka ng bahay, makuha mo lahat ng mga pangarap mo, sasakyan, kagamitan, damit, ano ba? Yun lang ba? Kumbaga, at yun lang ba yung kahulugan ng buhay para sa atin? Yung magawa natin, ma-achieve natin yung lahat ng bagay. Eh sabi rito sa 25, ano purpose on? Ano mapapala ng tao? Makuha mo nga lahat, nakamtan mo nga lahat. Pero mapapahama ka naman pala in the end. Ano ending nun? Di ba parang wala lang din. Kaya nga gusto ko pong maintindihan nyo, hindi masama na ginagawa natin yung mga bagay na yun. Pero nagiging masama siya kung yung buhay natin, yun na lang yung ginagol. Yun na yung pinaka ina-achieve mo.
Kumbaga, minsan nakakalimot ka na kay Lord. Minsan may mga ganun ako taong nakakausap eh. Lalo na yung mga matatagal sa pananampalataya, yung mga umalis, nag-backslide. Sabi niya, di naman ako nakakalimot kay Lord eh. Di naman nakakalimot si Lord, mabuti pa rin sa akin si Lord. Yes! Kahit dun nga sa mga unfaithfulness natin, sa mga hindi natin pagkikita pa, tapat pa rin si Lord. Sagana pa rin yung biyaya niya, sagana pa rin yung grasya niya. Pero ang tanong, paano naman yung part natin? Paano yung goal natin? Ito na lang ba yung hanggang ano natin? Ito na lang ba yung ending ng buhay natin? Kaya pag binasa niyo yung Ecclesiastes, yung mga ngaral, ano lagi sinasabi ni Haring Solomon doon? Di ba? Ang lahat ng meron sa buhay, walang kabuluhan. Yung pinakamayaman, pinakamatalinong tao sa mundo during his time, sinabi yun. Pero tayo, ano yung ginagawa natin, ina-achieve natin, di ba? Gusto ko pong makita nyo na yung buhay natin, hindi lang dyan. Halimbawa ngayon, ano goal nyo? Spiritually, ano yung pangarap nyo sa buhay nyo? Alam ko sa family nyo, meron kayong pangarap eh. Sa mga pag-aaral nyo, meron kayo sa trabaho, meron kayong goal. Pero tanong ko pa spiritually, ano yung goal nyo? Ano yung pangarap nyo? Ano yung mga bagay na gusto simulan next year? Next year ba, complacent pa rin kami? Complacent pa rin ba ako? Ito pa rin ba ako next year? Tapos pagdating ng taon, kakantayin natin, Lord, tapat ka pa rin. Pero paano tayo? Naging tapat ba tayo dun sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ni Lord? Isipin nyo yun. Now, sabi ng Romans chapter 6, verse 8 to 11. Ano pa yung sabi rito? Romans chapter 6, verse 8 to 11. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. And may kita niyo po alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi muling namatay. Wala na ang kapangyarihan sa kanya ng kamatayan. Kaya nga yung mga nananampalataya kay Kristo, if ever dumating man yung kamatayan sa kanila, hindi na talaga sila totally patay kasi someday, pagbalik ni Lord, muli sila mabubuhay. And actually hanggang ngayon, ngayong kaligtasan, tinatanggap natin eh. Pagdating sa 10, sabi rito, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. And sabi ng 11, kaya't dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. And ito yung magandang maging response natin. Kung tayo ay buhay na kay Lord, talagang tayo ay namatay na kasama niya, patay na rin yung kasalanan sa atin. Kumbaga kaya sabi ko siya, di ba kanina, yung mga kasalanan nyo nung nakaraan, iwanan na ninyo. Yung mga pagkukulang nyo nung nakaraan, iwanan na ninyo. Ano gagawin natin? Tumakbo tayo doon sa pinapagawa sa atin ni Lord. Di ba katulad nga ni Kristo ano yung ginawa niya? Kung ano yung kalooban ng Diyos. Sabi rito, ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Ngayon, ang tanong ko, yung buhay niya po para kanino? Parang Nescafe. Para kanino ka bumabangon tuwing umaga? Di ba? Hindi, late ako nagising kanina. So, ang hirap Parang ang hirap isipin minsan kung paano natin gagawin. Pero gusto ko maintindihan niyo, para saan yung buhay niyo? Ano yung meaning ng buhay para sa inyo? Ano yung purpose ng life niyo? Para saan yung mga pangarap mo? Para saan yung mga ginugol mo? Hanggang kailan? Hanggang saan na? Diba kasi minsan nakakapagod yun. Actually, dapat ako sa point na gano'n ng buhay ko. Yung alam mo yun, yung para kang may hinahabol na hindi mo naman mahabol-habol. Kaya sabi ng youth fellowship, buhay daw ay hindi karera. Kasi minsan gano'n tayo Gusto natin lagi may hinahabol, may ina-achieve, may ginugol. Tapos pag hindi mo naman na-achieve, di mo naman nakuha, madidisappoint ka lang sa sarili mo. Ano meaning ng buhay para sa'yo? Pero simple lang yung sinasabi ng Bible. Sumunod tayo kay Kristo. Now, next po, kalawang point. May tatlong term dito na gusto ko pong tandaan nyo. Endure, reign, tsaka denial. Sabihin nyo nga po, endure, reign, and denial. So sa verse 12, ano po sabi rito? So tignan na lang po natin sa English version. Sabi rito, if we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. And hindi nyo lang makikita yan dito. Makikita nyo rin yan sa gospel. Simulan muna natin dun sa denial. Sa Matthew chapter 10, verse 32 hanggang 33, sabi rito ni Lord sa mga, nung nag-ministry pa siya rito, sabi niya rito, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. At sabi rito, 33, kung ang sino mang, ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao,
ay kakaila ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. No, siguro pababawi natin ito ng konti. Ano mapipil nyo kung yung kaibigan nyo o yung kapamilya nyo, kaklose nyo, sabihin, ay hindi ko yan kilala. Ano mapaparamdaman natin? Di ba? Siyempre, more hurt tayo eh. Di ba? Masasaktan tayo eh. Unless kung may ginagawa kayong kalokohan. Ay, hindi ko kilala yung tao na yan. Pero, ano mapipil natin kapag may someone na, ay, hindi ko kasi kilala yan eh. Parang huyo ka na lang sa akin. Ano mapipil natin? Di ba? Siyempre, masasaktan tayo. Especially kung close friend mo, best friend mo, especially family mo. Di ba masakit? Pero, sinabi ng Lord yun eh. Yung mga kumikilala sa Kanya, hindi siya ikinahihiya sa harap ng mga tao, hindi rin siya ikakahiya pagdating sa harapan ng Diyos. Pero kung sino man yung magkakahiya sa Kanya, ano sabi ni Lord? Ikakahiya ko rin. And alam niyo, minsan nakakalungkot yun eh. Kasi bakit? Baka tayo po minsan bilang mga Kristiyano, ano tayo? Panglinggo lang Tinan mo yung katabi mo na yan Sige, tingnan mo. Pang Sunday lang ba yan o pang everyday yan Diba minsan, pagka Monday to Friday, makamundo, makulit, matigas yung ulo, di marunong sumunod. Tapos pagdating ng Saturday, di ba, pabait na. Tapos linggo, di ba, parang anghel na, kunyari may pakpak tsaka hilo, pero hindi eh. Diba? Alam niyo kung ano magde-define sa atin. Hindi naman yung pag-upo natin dyan, hindi naman yung pag-upo niyo dyan eh. Hindi yung pakikinig niyo, hindi yung pagdanos. Ang magde-define sa inyo, ano yung buhay na ginagawa ninyo? Ano yung nababago sa inyo? Nakikita ba si Kristo sa buhay nyo? Kaya nga babalikan natin yung kanina Kung talaga bang namatay na si Kristo, kung tayo namatay na kay Kristo at tayo nabuhay na sa Kanya, lahat ng pangsarili natin, especially yung kasalanan na yun, wala na rin. And dito, sabi ni Lord, kung ikakahiya natin siya, ikakahiya niya rin tayo. Or mag-deny. Naalala niyo po si Peter sa John, nung hinuli si Lord. Diba? Nag-deny si Peter ilang beses? 3. Akala ko may sabi po ng ibang numbers eh. Di ba 3 beses siya kinaila? Minsan may nagsasabi, ano daw pinagkaiba ng kasalanan ni Judas Iscariot kay Peter? Kasi diba si Judas Iscariot, anong ginawa niya? Nagnanakaw siya doon sa kaba nila. Diba nangungupit siya ng pera? Kay Peter, anong ginawa niya? Dininay niya si Lord ng 3 times. Ngayon tinatanong, ano daw ba yung mas mabigat na kasalanan sa kanilang dalawa? So kumbaga syempre, sa typical na kasalanan, mas mabigat yung kasalanan ni Pedro. Kasi bakit? Sabi, dininay niya si Lord, di niya kilala yun eh. Kasi yung kasalanan ni Judas, nangungupit lang naman, nangunguha lang naman. Pero ano pinagkaiba nilang dalawa? Kahit mas mabigat yung kasalanan ni Pedro, alam niyo kung ano? Nagrepent po si Peter. Si Judas, ano nangyari kay Judas? Diba, nung naramdaman niya, nung na-realize niya na mali pala yung ginawa niya, pinagkanulo niya si Lord, nag-suicide siya. Pero si Peter, ano nangyari kay Peter? Dinay niya si Lord, lumayo siya. Then bababasa niya sa John chapter 21, na-restore siya ulit ni Lord. Kaya diba tinatanong siya ni Lord doon Simon Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, Opo. 3 beses siyang tinanong doon. Bakit? Para yung 3 times na pagde-deny ni Peter nung una, ma-restore siya doon sa bagay na yun. And yun yung, kaya di ba nakita niyo pagdating sa Acts chapter 2, ano ginawa ni Peter? Di ba, ang tapang niyang nag-preach doon sa mga tao. Sabi niya, dahil sa inyo namatay si Kristo, na siya yung hari na inaabangan ninyo, na inaantay ninyo. Na siya yung tagapagligtas, siya yung Kristo, siya yung Messiah. And ano nangyari nung time na yun? Di ba ang daming nakakilala, ang daming nanampalataya. And doon nag-start yung tinatawag natin Pentecost. And may kita natin, pero pag tingnan niyo yung buhay ni Peter, ang bigat din ang ginawa niya kasalanan. Kaya nga isa daw po sa pinaka-heaviest sin na pwede natin gawin. Hindi lang yung immorality, hindi lang yung pagnanakaw, pagsisinungaling, alam niyo po yung pagde-deny kay Lord. Kasi kung talagang dineny natin si Lord, ano ibig sabihin nun? We totally reject Him. Ibig sabihin, Lord, ayaw kitang kilalanin, ayaw ko man ng palataya sa'yo, ako na bahala sa sarili ko. Ganun yung isa sa pinaka-heaviest, pinaka-mabigat na kasalanan na pwede nating makumit. Yung talagang totally tumalikod na tayo kay Lord. Di ba naalala niyo sa Hebrews, ano sabi ng Hebrews? Ano mangyari dun sa isang tao na after niya matikman na lahat ng grasya, biyaya ng Diyos, tapos after nung tumalikod pa siya. Ano sabi doon? Di ba, wala nang hain para sa ikapapatawad ng kanyang mga kasalanan. Kaya mabigat minsan yung pagtalikod kay Lord, lalo na kung talaga naintindihan natin, nalaman nyo ano yung salita ng Diyos, ano yung grasya niya, ano yung ginawa niya. Pero may kita natin, tapat pa rin naman si Lord, di ba? Ano ginawa niya kay Pedro? Later on, na-restore niya pa rin, ginamit niya pa rin. At pag sinundan niyo si Peter sa New Testament, hindi rin naman perfect yung buhay niya. May isa pang time doon, di ba? Si Apostle Paul tsaka si Peter,
Ano nangyari sa kanila? Si Pedro, nung una nakikisama siya saan? Sa mga Hintil. Nung dumating si Apostle Pablo, ano ginawa niya? Sumama siya ulit sa mga Hudyo. And kinorek siya ni Apostle Paul doon. Although sabi ng mga Bible scholar, nag-away daw sila, grabe daw yung pag-aaway nila. So hindi ko alam kung ano yung content, extent ng pag-aaway nila. Pero may kita natin, hindi naman perfect eh. Hindi ganoon din sa buhay natin minsan, di ba? Hindi naman perfect eh. Ilang taon na tayong Kristiyano? Ilang taon ka ng Kristiyano? Ano yung mga ginagawa natin? Di ba, minsan may mga struggles pa rin tayo, may mga problems pa rin tayo, may mga regrets, may mga dala-dala pa rin tayo saan? Sa damdamin natin. And minsan mahirap i-deny yun. Lalo na kung hinayaan na lang natin. Kaya topigin mo rin siyang katabi mo na yan. Sabihin mo, i-deny mo na kasi. Iwanan mo na. Di ba kasi mahirap eh. Mahirap lumakad or mahirap magpatuloy na may dala-dala. Naalala niyo ba example ko minsan? Di ko naalala, alam ko nasa YouTube yun eh. Yung si Ipe, pinapunta ko rito, tapos may dala siyang upuan. Di ba? Ang hirap nun eh. Yung nagpapatuloy ka, naglalakad ka, pero may dala-dala ka. Mahirap gumawa para sa Lord. Lahat ng gagawin natin para sa Panginoon, magiging burden lang para sa atin. Yung ministry mo, mababurnout ka lang, mapapagod ka lang, manghihinawa ka lang, mahihirapan ka. Even yung pagdidil sa mga tao, paano pagka naka-encounter ka ng mga tao na napakahirap pa, mahirap ka usapin, mahirap nang umintindi, mahirap pang paliwanagan. Kaya gusto ko pong maintindihan nyo na ang pagsunod kay Lord, hindi lang basta masaya. Yes, masaya, may enjoy mo, pero laging andon yung grace ng Lord para tulungan tayo. Now, yung next two words, may kita natin is yung endure, tsaka yung reign. So, diba, parang paradox pa rin. Kasi bakit? Sabi rin, kung tayo yung nagtitiis, tayo yung nagtsatsaga, ano sabi doon? Tayo ay makakabahagi niya sa kanyang kaharian. And pangako ni Lord yun, pagdating sa gospel, pag binasa, sabi ni Lord, di ba, uuwi ako sa Ama. Pag uwi ko, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Tapos pagbalik ko, and may kita niyo sa Sermon on the Mount, sa Matthew chapter 5, meron pang isa doon na binanggit din na tayo makakasama niya maghari. And yun yung pangako sa atin ni Lord. Kasi bakit? Kasi lahat ng bagay sa mundo na to, pinagdaanan na natin. Kumbaga, suffering, problema. Gusto niyo, kaya minsan dati, pagka nagsishare po ako ng gospel, or may sinasharean ako na mga problemado sa buhay nila, or yung mga magugulo yung buhay. Kasi sabi nila, napakahirap na ng buhay ko, parang impyerno na dito sa lupa. Sabi ko minsan, parang gaslighter yung dating, impyerno na nga buhay mo dito sa lupa, gusto mo, pagdating mo pa sa kabilang buhay, impyerno din mararanasan mo. Di ba, minsan ganun tayo eh. Hindi lang natin, ang nakikita lang natin madalas, yung situation lang natin ngayon. Pero hindi natin nakikita, ano ba yung after neto? Ano ba yung pagkatapos neto? Di ba? Katulad this year, ilan din sa mga kapatiran natin yung mga namaalam. Di ba? Nagpapasalamat tayo kasi sila nakakilala. Pero paano kung yung mga tao na yun, mga hindi pala nakakilala? Paano yung mga kamag-anak natin, kakilala nyo, kaibigan nyo, kaklase nyo, katrabaho nyo, na nawala na? Tapos di man lang sila nakarinig ng salita ng Diyos. Paano yun? Pero tayo kasi ang pag-asa natin na kanino? Na kay Lord, na kay Kristo. Now sabi ng Romans chapter 8, verse 17 hanggang 18. Romans chapter 8, verse 17 hanggang 18. Sabi rito, at yamang mga anak, tayo yung mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya, tingnan niyo po sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo yung makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Sabi ni Pablo sa 18, para sa akin, ang pagtitiis natin sa kasalukuyang panahon ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. And nakikita niyo, di ba, ang ganda nung encouragement na yun sa atin ni Lord na yung mga suffering pala natin, yung tinitiis pala natin sa mundong to, hindi pala maitutulad doon sa maranasan natin after neto. Pag bumalik na si Lord. So, tinan mo yung katabi mo na yan. Hanggang kailan mo kayang pagtiisin yan? Di ba? Pinagtitiisan lang talaga kita. Nagpipigil lang talaga ako sa iyo. Hindi, pero kasi nga di ba doon sa endurance, doon sa pagtitiis, sa pagtsatsaga, doon kasi mas na-exercise yung character natin Doon mas na-exercise yung attitude mo, hanggang kailan mo kayang magmahal, hanggang kailan o hanggang saan yung ang tawag nila doon, nalimutan ko sa Tagalog. Pero may kita kasi natin hanggang saan, hanggang kaya. Kasi the more na mas nakikita natin kung gaano tayo pinagtitiisan ng Diyos, ganoon din natin pinagtitiisan yung kasama natin. And doon mga matitest yung love yung pagtitiis tsaka pagtsatsaga
Nalala niyo ba yun, youth? Nung minsan, anong month yun? November ba yun? Yung topic natin about sa pagtsatsaga at saka sa endure, di ba? Long suffering, perseverance. Actually, fruit of the Holy Spirit din yun eh. Sabi ng ibang youth, di namin alam eh. Umattend kasi kayo ng Project Malakasan. Pero kasi, may kita niyo, di ba? Bakit natin tinuturo yung pagtitiis? Bakit yung pagtsatsaga? Kasi, napakahalaga nun eh. Sa paglilingkod kay Lord, ang isa sa pinaka-itetest sa atin, yung pagtitiis tsaka pagtsatsaga. Hindi yung laging mountaintop experience na na-promote ako, na after ko ma-DA, nabalik na ako ulit sa ministry. Hindi eh. Minsan kasi ang ginugol natin yung experience, yung kasiyahan, yung kagalakan, yung may something ka na magiging proud. Hindi eh. Ang pinaka magde-define sa atin sa paglilingkod natin kay Lord, yung pagtitiis tsaka pagtsatsaga natin. Hanggang kailan mo kayang magtiis, hanggang kailan mo kayang magtsaga. And habang nagtatagal ka sa ministry, marami ka talagang may experience. Marami kang disappointments, marami kang kalungkutan, marami kang, sabi nung isang pastor na nakausap ko minsan, marami kang luha, marami kang lungkot, marami kang prayer. Sabi nung mga youth ngayon, sa generation natin, marami kang secret battles. Di ba? Yung mga iyak ka, kasamang yung unan na kayong dalawa lang ng unan mo at si Lord at ng kwarto mo yung nakakal. Di ba? Minsan may mga ganun eh. Pero ang pinakamahalaga kasi rito, yung na-exercise, na tetest, yung pagtsatsaga natin, hanggang kailan mo kayang magtsaga? Hanggang kailan mo kayang magtiis? And tandaan niyo po hindi yung timeline natin, hindi katulad ng timeline ng Diyos. Sabi ng Hebrews, di ba, ang Diyos, anong ginagawa ng Diyos? Nagtsatsaga siya, nagtitiis siya, para saan? Sa lahat ng tao. So kaya kung, tinan mo yung katabi mo ulit na yan, kung pinagtitiisan mo yan, tinan mo naman yung sarili mo. Gaano ka na ba katagal pinagtitiisan din ng Diyos? Gaano ka katagal kinakausap ng Lord? Gaano ka nakatagal inaantay ng Lord para magawa mo yung mga bagay na pinapagawa niya sa'yo? And tingnan natin, 2025 ba, tatakbo pa rin ba tayo? O haharapin na natin? Pero alam niyo minsan, ito rin yung ayaw natin eh. Yung pagtitiis tsaka pagtsatsaga. Lalo na sa panahon natin ngayon. Diba? Kasi bakit? Karamihan instant. Instant noodles, instant kape. Diba? Minsan, naiinip na mag-antay nung mainit na tubig doon sa painitan. Diba? Ba't walang mainit na tubig? Gusto ko madali agad. Gusto ko ngayon na. And yun kasi tinuturo sa atin nung generation natin, nung panahon natin ngayon. Kaya di ba sabi ng Bible, ang manatiling tapat hanggang wakas, maliligtas. Diba? Kaya makikita nyo, endurance pa rin eh. Pagtitiis pa rin, pagtsatsaga pa rin eh. Yun at yun pa rin yung ending nun. Sa verse 3 hanggang 6, dun sa passage natin sa chapter 2, may tatlong ginamit dito. Yung athlete, yung soldier, tsaka yung farmer. And yung tatlo na to, nagpapakita ng pagtitiis, tsaka pagtsatsaga. Sabi ng verse 3, yung verse 3, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sabi ron, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Diba? Kung makikita niyo ito, ginamit na example yung isang kawal, yung isang soldier. Sabi doon, yung isang kawal, hindi siya gumagawa ng kahit na anumang bagay na hindi niya kailangan gawin. Sa English, ang ganda sa English niya kasi yung word na ginamit doon sa hindi niya dapat gawin, yung entanglement. Ano sa English yan? Paki-next nga. Alam ko English yung next yan eh. Ay, hindi ba? Sorry. Sabi sa English, sa ESV version, verse 4, no soldier gets entangled with civilian pursuit since his aim is to please the one who enlisted him. Kumbaga, sabi rin yung kawal, kung ang trabaho mo pangkawal yung gagawin mo, hindi yung pang civilian. Hindi ka naman asset. Diba? Yung, alam mo yung minsan sa nanghuli sa mga drugs, yung mga asset, diba? Ginagamit nila asset para magmukhang kunyari, bibili, tas huli. Hindi naman tayo pang civilian. Yung pag police ka, someone ka na nasa authority. At yung kailangan mong gawin, yung trabaho mo. Kasi bakit? Ang kailangan i-please ng soldier, sino? Yung amo niya, yung nag-hire sa kanya. Ngayon ang tanong ko po, bilang mga mananampalataya, sino yung kailangan natin i-please? Di ba si Lord? Paano natin siya i-please? Sa buhay natin. Next, yung next? Athlete. Yung isa daw, manlalaro. Sa verse 5, sabi rito, hindi maaari gantimpalaan ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa alituntunin. So bawal yung cheater, bawal yung magulang. Sabi mo sa katabi mo, wag ka nang magulang Wag ka nang madaya. Di ba? Kasi bakit? Pag hindi kayo naglaro ayon sa rules,
Madi-disqualified kayo. Pero yung iba minsan nakakadaya. Alam niyo po yung Olympics, nagsimula yan sa Greece or sa, I think, sa Romans. And nung time ni Paul, kaya yung example niya, soldier, athlete, tsaka isa farmer. Kasi ito yung mga common na job or may kita mo during nung time nila. Kaya nga yung Olympics hanggang ngayon ginagawa natin yun. Kasi parang legacy nila yun eh. Pero doon pa lang, yung Olympics, noon may mga judge, may mga criterias. Kapag ka nanalo ka daw at nalaman na dandaya ka, ano mangyari sa'yo? Disqualified. Diba? Minsan sasabi ng iba, luto daw yung laro, luto yung sports, 'di ba? Bias yung judge, bias yung referee. Ano pa minsan, 'di ba? Minsan bayad. Minsan sa panahon natin may mga ganun eh. Pero during nung time ni Apostle Paul, kapag before ka pumasok doon sa isang palaro, kailangan fit ka. Bago mag-start yung isang game, halimbawa kung triathlon ka or runner ka, kailangan fit ka doon sa isang palaro. Before yon, tapos during nung competition and even after nung competition. Kasi may mga judge yun eh, may mga criteria sila na kailangang i-meet. And tayo minsan, ano yung mga bagay sa buhay natin na kailangan natin i-meet? Di ba minsan makikita nyo, wala namang requirements sa atin si Lord eh. Ministry lang naman may sa'yo nag-require. Halimbawa, gusto mong pumasok na praise and worship. Sige, kailangan, marunong ka ng kailangan mag-training ka. Ang requirements lang natin minsan para makakilata pananampalataya. Na even yung faith, hindi naman galing kay Lord. Pero yung paglilingkod kay Lord, meron talaga siyang requirements na kailangan nating i-meet. And minsan, pag hindi tayo nag-fail, ano nangyayari sa atin? Nahihirapan tayo. Minsan nga, may tatawag na correction eh. And minsan, doon sa correction natin makikita kung talaga bang sumusunod tayo. Yung tatawag na discipline na, yung pagko-correct, yung pag-rebuke. Doon natin makikita kung talaga bang willing tayong maglingkod. Minsan, biro ko sa praise and worship. Ibaba kaya ka ako natin lahat. Tapos natin kung sino talaga yung susunod. Diba kasi matetest yun eh. Pag nilagay mo yung tao sa isang ministry at gusto niya, gagawin niya yun. Pero paano pa nagkamali siya? Nakaramdam siya ng correction, criticism, magpapatuloy ka pa rin ba? Minsan, isa pa yun sa nagtetest ng character natin, yung pag-i-endure nyo. Yung pagtitiis nyo. Paano pag may mga tao na hindi mo kasundo? Paano pag may mga tao na matitigas yung ulo? Paano pag may mga tao na hindi mo feel? Ibig sabihin ba, yung mga bagay na ginagawa natin, kailangan feel natin para kay Lord? Kailangan ba yung pag-ibig ng Lord? Pag hindi ko feel kasi mahalin tong kapatid ko na to, hindi ko na to pamahalin. Pag hindi ko feel pagtsagaan to, hindi ko to pagtsatsagaan. Hindi eh. Pagka ganun yung pananaw natin, isa lang ibig sabihin nun. Ang pananaw natin, pang makasarili pa rin, pang makasalanan pa rin. Kasi bakit? Kasi nga, kailangan nga yung grace ng Lord, yung pag-ibig ng Lord, nag-extend doon sa tao, sa katabi natin. So kahit tinong mo sa katabi mo na yan, handa pa rin ba yung pagtiisan, pagtsagaan hanggang next year? Sabi niyo, isa umiiling ng gano'n, parang ayaw na ata. Di ba? Kayo po. Di ba? O baka sa mag-asawa, no choice na kasi ko kasi kailangan ko na talaga pagtsagaan tsaka pagtiisin. Hindi gano'n. Di ba? Kaya nga natin pinapractice yung love ng Lord, yung grace ng Lord. Kasi kahit gaano kayo katagal magkasama, ilang taon yung lumipas, kaya mo pa rin pagtsagaan yan. Bakit? Kasi hindi dahil sa atin, galing kay Lord. Now, ano yung huli rito, yung farmer, yung magsasaka? Nalala ko naman si Pastor. At sabi niya, napakahirap daw i-explain nung pagsasaka sa panahon natin ngayon. Kasi bakit? Kasi nag-i-import talaga yung Pilipinas ng bigas sa ibang bansa. Pero sabi rito sa verse 7, sabi rito, ang magsasaka nagtatrabaho mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. And minsan to sa mga nagtatanim, di ba? Ano po mafe-feel niyo kapag yung tinanim mo, di ba, nagtanim ka ng papaya, nakita mo, lumago na, namunga na, kulay-orange na yung bunga, tapos kinuha ng kapitbahay niyo. Dahil minsan ganun yung away-away. Naalala ko minsan may ganung nakita ko lang sa Facebook, may bakod siya ng malaki, tapos yung sanga ng mangga, napunta doon sa kapitbahay. Tapos yung mga bunga nandoon. So nag-aaway sila. Sabi, parang doon sa lawyer, ang tawag sa lawyer, attorney, ano po ba dapat kong gawin? Kanino ba tong bunga ng mangga na to? Akin ba to o sa amin? Kasi nasa lupa namin eh. Kasi syempre magagalit yung isa. Ako nagpalaki nung puno, tapos di ako may kinabang sa bunga. Diba? So may mga ganong yung mga ganong legal issues. Pero gusto ko po maintindihan nyo, yung farmer, yung isang magsasaka, nagtatanim siya. And so pagtatanim niya, pinagtsatsagaan niya yun. Pag nagtanim ka, didiligan mo, and then pag nabunga, sino yung may kinabang? Yung farmer din. Pero ano yung kailangan doon? Pagtsatsaga pa rin, pagtitiis. Kasi kung walang pagtsatsaga, tsaka walang pagtitiis,
mahirap. Ganon din sa atin. Sa paglilingkod natin, sa buhay natin, sa pananampalataya natin, kung lahat ng bagay bigla lang nating aalisan, iiwanan, mahihirapan tayo. And doon kasi talaga matitest yung character natin. O sabihin mo sa katabi mo, pagtitiisan pa kita. O, handa akong magtiis para sa Panginoon. No, pinagtiis, parang napilitan lang pagtiisan, ano? Hindi. Okay, so pinakahuli po, His faithfulness and our unfaithfulness. So sabi ng verse 13, ano po sabi sa 13 na, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nanatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. And isa po ito sa biblical truth na hindi natin maiiwasan na ang Diyos tapat. Ano man gawin natin, tapat pa rin ang Diyos. And may kita natin yan sa Old Testament, sa New Testament, sabi ng Hebrews 13:8, di ba? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago si Lord. Hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang ginagawa. Hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang katapatan. Kaya ang tanong dito, tayo. Naalala niyo po sa Matthew chapter 25, and meron tong reference sa Luke chapter 19, yung parable ng talento. Diba? Meron doon, yung master niya nagbigay siya ng salaping ginto or ng talents doon sa isang alipin, 5, sa isa, 2, sa isa. Yung 2, anong ginawa ng 2? Yung 5, lumago sa 5. Yung 2, ibinigay ng 2, lumago sa 2. Yung isa, anong ginawa ng isa? So sabi niya, itinago ko po, binaon ko sa lupa. Kasi bakit? Kasi para daw, pag dumating, hinanap, ayun pa rin. Pero yung iba, lumago. Daw, alam niyo kung ano yung pinapakita nung parable na yun. Hindi lang yun basta sa multiplication Pinapakita ron na yung mga talents or yung mga salaping ginto, nagsisimbolize siya ng mga opportunities, lahat ng blessings, gifts na ibinigay sa atin ng Lord. Kumbaga, ang term dito yung pagiging steward. Lahat ba ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin ni Lord na gamit natin para sa Kanya? Napagkatiwalaan ba tayo? Or wala lang yung buhay natin, yung oras natin, saan natin inuubos, saan natin inaaksaya, saan natin ginagamit. And may kita natin dito sa Romans, sa passage natin, sa verse 2, sabi ni Paul kay Timothy, ang mga narinig mo sa akin, sa harap ng maraming saksi, ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. And ganito yung goal natin. Kung meron tayong natutunan, meron tayong ituturo. Especially sa mga leaders, sa mga kasama po namin na nagli-lead, nangunguna rito. Kung ano yung meron kayo, yun yung ipapasa natin. Sabi ng iba minsan, paano pag wala kami nakukuha? Ano yung ipapasa natin? Diba? Pero ano ba yung binigay sa'yo ng Lord? Ano yung meron ka? Isipin nyo. Meron kang oras, meron kang finances, meron kang lakas, meron kang boses, ano pa? Meron kang talent, abilities. Diba? Baka meron po sa inyo dyan, kumakain ng apoy, tapos tumutuloy sa alambre. Sabihin nyo lang po sa amin. Diba? Pag-audition kayo. Hindi Pero bukod kasi sa mga ganun, diba meron naman tayo meron kayong oras. Sino sa inyo may oras? Lahat mo may oras, diba? May oras kayo para makinig, may oras kayo para makipagkwentuhan, may oras kayo para sa iba't ibang bagay. Ang tanong, ano ginagamit natin sa oras natin? May finances kayo, ano ginagamit sa finances ninyo? Saan nyo inuubos yung pera ninyo? May talents kayo, magaling kang kumanta, tumugtog, sumayaw. Saan nyo pa ginagamit yung talents nyo? Di ba, may kita nyo po Ang tanong lang doon, saan natin ginagamit yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ni Lord? Hindi tayo mahirap na mas mahirap pa doon sa mga mahihirap. Bakit? Kasi may bagay tayo na pinagkatiwala sa atin si Lord Merong bagay na ibinigay sa inyo si Lord Ulitin ko po yung tanong ko kung naaalala nyo. Ano po yung pinakamayamang lugar sa buong mundo? Para sa prayer meeting ko ata tinatanong to. Pero ano yung pinakamayamang lugar sa buong mundo? Sementeryo. Sabi nung isang author, bakit daw? Kasi maraming mga namatay, hindi na-develop yung kanilang talent. So tinan mo yung katabi, ano ba yung talent yan? Bukod sa kumain ng apoy, tsaka tumalay sa alambre. Di ba? Kasi ibigita natin Alam niyo po, kung niniwala po ka, meron po kayo. Despite nung age nyo, bata man kayo or may edad na po kayo, meron pa rin pong pinapagawa sa inyo si Lord. And next year, ano yung ipapagawa sa inyo ng Lord? Diba? O baka maging cliche na naman yung linya natin, Lord, tapat ka, kahit hindi ako naging tapat. Hindi, mahirap yun Yung kahit papaano, makita natin sa sarili natin na, Lord, ito, nagawa ko this year.
Sabi ng Romans chapter 3, verse 3 hanggang 4, sabi rito, ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? So referring ni Paul dun sa mga tumalikod or sa mga umalis o sa mga hindi nanampalataya kay Kristo. Ang ibig sabihin ba niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos? Di ba sabi rin ni Paul, paano yun? Paano yung mga hindi naging tapat? Paano yung mga hindi nagpatuloy? Ibig sabihin ba hindi na nanampalataya? Ibig sabihin ba hindi na tapat ang Diyos? Ang sabi ni Paul sa 4, hindi eh. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Titigan mo ulit yung katabi mo na yan. Sa kaliwa naman, para yung kabila naman, baka mamaya, sabi, nakakarami ka na sa akin ha. Sabi ng Bible, di ba, kahit sinungaling pa daw ang lahat ng tao, ang Diyos ay tapat. Sabi ng Bilang chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling gaya ng tao. Ano mang kanyang sabihin ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, kanyang tutugunin. Di ba, naalala niyo po yung naging message last week? Yun dun sa Christmas message, di ba? For 400, actually, hindi lang 400 years. For thousands of years, pinangako ng Diyos pa lang doon. Sinabi ni Lord, pinarapesay na, dineclare na, noong time ni Adan at ni Eva, magkakaroon ng tagapagligtas. And di ba, yun yung inaantay ng bayang Israel. And yun din yung inaantay natin. Ngayon, ilan na, mula nung namatay si Lord 2,000 years ago, ano yung pangako ng Lord sa atin? Muli siyang babalik. And yun yung inaantay natin. And ibig sabihin ba nun, dahil 2,000 years na yung lumipas, hindi tapat ang Lord? Sabi ba nun, dahil 2,000 years na yung lumipas, hindi natutuparin ng Diyos yung kanyang pangako? Hindi. Paano yung mga tumalikod? Paano yung mga umalis? Hindi sila naging tapat. Ibig sabihin ba nun, ang Diyos hindi na tapat? Hindi. Ang Diyos tapat sa kanyang salita. Kaya nga di ba, pagbalikan natin yung inaral natin kanina, pinagtatsagaan lang tayo ng Diyos, pinagtitiisan lang tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ni Isaias, ng mga prophets sa Old Testament, sabi ni Lord sa kanila, hanggang kailan ko pagtsatsagaan yung bayan ko? Hanggang kailan ko pagtsatsagaan yung Israel? Patanungin natin sa sarili natin, hanggang kailan tayo pagtsatsagaan ng Lord dun sa mga kasalanan na ayaw nating bitawan, sa mga hindi natin pagsunod sa Kanya, dun sa mga bagay na ayaw nating gawin. Hanggang kailan tayo pagtsatsagaan ng Lord? Hanggang kailan tayo pagtitiisan ng Lord? And sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, kunin ko na lang po yung English. And I think dito lang tayo siguro magko-conclude. Sabi sa 9, Now, know therefore that the Lord, your God, is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandment to 1,000 generations. Diba? Actually, minsan, totoo naman may mga unfaithfulness pa rin sa buhay natin. Aminin man natin or hindi, may mga bagay pa rin tayo na hindi nagagawa. Pero ano sabi rito? Sabi ng Diyos, diba? Sabi niya, alahanin mo na yung Diyos, na yung Diyos, Panginoon ay Diyos, at siya ay tapat na Diyos. And He keeps His covenant and steadfast love. Saan daw? Doon sa mga nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang tuntunin. Even to 1,000 generations. Hindi lang natitigil si Lord sa family natin, sa buhay mo, even doon sa mga susunod sa iyo. Kaya nga yung pagpapalad ng Diyos hindi lang sa atin paligid natin, sa mga susunod sa atin, sa mga salinlahi, after natin. Yung blessing, and nakakita ko ng mga ganon. Yung mga ilang Christian family, hanggang sa 3rd generation, 4th generation, tapat si Lord. Ibabalik natin doon sa unang tanong natin. Ano yung unang tanong ko? Paki-next po. Sabi doon, ano yung mga bagay na ititigil mo na, asisimulan mo nang gawin na next year? So hindi man siya New Year's resolution, pero gusto ko pong tingnan niyo i-assess natin yung sarili natin sa pag-end ng year. Ano yung mga bagay na gagawin ko next year at ano yung mga bagay na ititigil ko na? Actually, madalas ko kasi natatanong yan So kahapon, tinanong din ulit yan. And personally sa akin ito yung sagot ko. Sabi ko, totoo to, sabi ko, I will stop procrastination. Di ba? Ganda pa ng term sa English na procrastination. Pero pag tinagalog yun, ano yung Tagalog ng procrastination? Katamaran. Yun lang din yan Procrastination, sabi ron, and stop excuses. Di ba kasi bakit? Kasi minsan ganun tayo Gusto nating sumunod kay Lord, pero tinatamad ako, parang mahirap, or paminsan, di ba, dami natin excuses Hindi ko kayang gawin, busy ako, marami akong ginagawa sa buhay, full pack yung schedule ko. Di ba, minsan ganun Sabi ko, and I will start doing self-discipline and self-management. Actually, minsan yun lang yung kulang sa atin Kailangan lang natin matutunan i-manage yung sarili natin Kasi binigyan tayo ng Lord ng 24 hours. Kulang ba yung 24 hours niyo?
Di ba hindi naman? Minsan kulang lang sa tulog yung katabi mo. Oh, tapikin mo, baka tulog na. Kasi puyat kagabi. Minsan ganun eh. Di ba hindi naman tayo kulang sa oras eh. Hindi naman tayo kulang sa opportunities. Hindi naman tayo kulang sa pagkakataon. Alam niyo po, last year, yung prayer ko, sabi ko, Lord, gusto ko kakong lumago sa inyo. And sinagot siya ni Lord this year sa paraan na hindi ko talaga in-expect. This year kami pumasok ni Jojo sa Bible school. So kung malalaman nyo, lahat yun by grace ni Lord. Kumbaga, nung nagsimula yun, naghahanap-hanap ako. Actually, last year pa kayo mag-kausap eh. Sabi ko kay Jojo, John, half tayo Bible school. Alam niyo po yung nahanap namin, it's either malayo o mahal. Hindi kami makahanap tsaka yung schedule. Hindi talaga kami makahanap. So, pray lang, hanap lang. Hanggang this year, I think April to or February, may client client pala nila ako. Tapos, nakita ko kasi na matagal na kami mag-friends. Nakita ko yung asawa niya, gumraduate ng doctorate sa Bible school din. So, na-intriga ako. Nagtanong lang ako. Minsan nagkasama kami. Sabi niya, nag-aaral din siya ng Bible school pero sa Plaridel. Then, inintroduce sa akin, in-explain niya. So, nung papalapit, sabi niya, by April, mag-antay ka kasi may announcement. So, nung April, nagtanong ako, wala pa daw. Nagkaroon ng announcement bandang June. June na yun, June or August? June or July. Nagkaroon ng announcement. Nung time na yun, hesitant na ako. Kasi alam niyo po kung bakit. Kasi alam ko magiging busy na sa ministry, busy na sa church, busy na sa mga gawain. Sabi ko parang hindi ko ata kayang gawin yung mag-aral ulit. Tsaka parang tinamad na ako kasi kalahating taon na yung lumipas eh. Nawala na yung excitement mo nung bagong taon eh. Kaya nung time na yon, nung kinonfirm, sabi ko, sige na nga, try na nga ako natin. So June, pumunta kami dun sa school. Ako lang. Si Jojo kasi nung time na yon, undecided pa siya. Last minute na siya nag-decide eh. Pero nakita ko, yung blessing ng Lord eh. Yung biyaya niya eh. Minsan pagka nagmumotor kami, sabi ko, blessing din ka ako kahit pa paano kasi kasabay ko si Jojo eh. Pa-rides lang kami. Rides sa malapit. Pero kasi may kita niyo, di ba? Sabi ko, tapos minsan nakikita ko, busy ako. Kasi nag-aaral, nagtatrabaho, minsan may mga client. Na-experience namin, preacher ka ng 2 sunod na linggo, Matimbo, San Pablo, tapos bukas, midterm exam namin. Midterm ba yun o finals? Finals yun, tapos may deadline pa ako na kailangan kong tapusin sa trabaho. May kailangan pa akong tapusin plano. Tapos ang review na lang namin, minsan doon na lang sa mismong school. And nakikita ko, sabi ko, kaya naman pala eh. Pero bakit ang dami nating excuses? Bakit ang dami nating dahilan? Ano yung ano yung reason, bakit ayaw natin gawin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ni Lord? Diba, isipin niyo po, ma-realize niyo. Diba? Hindi ko sa minamaliit po yung kakayanan nyo. Pero kasi tapat si Lord eh. Ano yung prayer mo? Ano yung goal mo? Ano yung pinagpipray mo para next year? Hindi ba tapat si Lord na kaya niyang sagutin yung mga panalangin mo? Actually, sabi ng 2 Corinthians, ang lahat ng prayer natin kay Kristo, yes, sa Diyos. Kung kalooban ng Lord yun, yes kay Lord yun. Pero ang tanong, bakit minsan hindi natin nagagawa? So sino ba yung tapat? Sino ba yung hindi tapat? Si Lord ba? Diba at the end of the day, tayo pa rin. Bakit hindi tayo nagagawang maging tapat sa Diyos? Kasi marami pa rin tayong mga bagay na niyayakap sa mundo na mas gusto natin kaysa kay Lord. Mas mahal natin kaysa sa Diyos. And dito ako mag-end sa quotation na sinabi ni James Hudson Taylor. Sabi niya rito, it is not by trying to be faithful. Hindi yung basta kailangan i-try, kailangan maging tapat ako, kailangan maging tapat. Hindi eh. Sabi rito, but in looking to the faithful one, that we win the victory. Diba, hindi mo na, kaya kami sabi namin sa'yo, diba, hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo na magbago. Hayaan mo si Lord, hindi mo kailangan pilitin na kailangan magawa mo to this year, next year. Kasi bakit? Kasi madidisappoint ka lang eh. Pero ang tanong ko sa inyo, ano po yung mga bagay na pinapagawa sa inyo ni Lord? Ano yung mga prayers mo? Ano yung mga desire mo? And katulad namin this year, yun talaga yung desire namin, makapag-Bible school, makapag-aral. So actually, parang napasubo nga kami, 4 years. 4 na taon, ganun yung magiging routine ng buhay namin. Pero isang bagay na nagpapasalamat ako kay Lord, alam niyo po kung bakit? Kasi tapat siya. Tapat siya saan? Finances. Tapat siya saan? Sa time. Tapat siya saan? Sa ministry. Tapat siya saan? Sa family namin. Hindi naman kami pinabayaan ni Lord eh. Hindi naman kami nagkulang. Most of the time pa nga, hindi naman buzzer beater eh. Yung timing ng Lord, sakto para doon sa pagkakataon na yun. Now, tanong ko po sa inyo, ano yung mga bagay na unfaithful tayo kay Lord? At si James Hudson Taylor, alam niyo po kung ano siya? Isa siyang missionary during nung time niya.
And alam niyo kung ano yung, kasi saan siya pinadala? Sa China. Di ba? Missionary sa China. And may kita natin, sabi nito, hindi mo naman kailangan pilitin na, o kailangan this year, magiging tapat na ako. Kailangan this year, magawa ko to lahat eh. Alam niyo po, minsan mapapagod lang kayo, kaka-goal, nakakatry sa mga bagay na hindi niyo naman ma-achieve. Pero gusto ko pang maintindihan niyo, ang Diyos tapat, kahit hindi tayo tapat. Pero ang tanong natin, ano yung response natin? Ano yung gagawin mo? Ano yung goal natin? So tayo pong lahat ay tumayo. And let us pray. And isipin natin ang maigi, ano yung mga bagay, saang aspeto ng buhay natin naging tapat si Lord this year? Diba? Or siguro baliktarin natin, saan siya hindi naging tapat? Diba halos lahat naman ng part ng buhay natin tapat si Lord eh. Kailangan natin minsan ng finances, si Lord ang nag-provide. Kailangan natin ng trabaho, si Lord ang nag-provide. Kailangan natin ng breakthrough, si Lord ang nag-provide. Kailangan natin ng victory, si Lord ang nag-provide. Kailangan nung makamove on, si Lord ang nag-provide. Pero, yung mga opportunities yung nag-provide, si Lord din. Kumbaga, walang anything na hindi tapat si Lord sa buhay natin. And gusto ko pong maintindihan nyo, ano yung mga bagay na naghihindaran sa inyo para magpatuloy kay Lord? Yung mga napag-aralan natin, yung pagiging tapat, faithful, yung pagtsatsaga, yung pagtitiis. Ano pa? Yung pagsunod sa Kanya, yung pagdedeny sa ating mga sarili. Ano pa? Yung sacrifices. Ano pa? Lahat, yun sabi ni Paul, di ba? Hindi maikukumpara sa mga bagay na maranasan natin. Kaya pag-pray natin sa umaga na to, ano yung mga bagay, alam natin sa sarili natin na hindi tayo naging tapat kay Lord. Ano yung mga bagay na pagkukulang natin, ano yung mga bagay na hindi natin nagawa, ano yung mga pinapagawa sa iyo ni Lord this year na hindi mo nagawa. Ano yung mga bagay na next year sisimulan mo na para kay Lord. Hindi lang ba sa sarili natin? Kasi ulitin ko po sa inyo, magaling tayo magplano para sa sarili natin. Magaling tayo magplan para sa mga pangarap natin. And I think, baka meron na nga kayong plan baka meron na kayong mga goals Pero tingnan natin, ano yung mga bagay na simulan ko para kay Lord this year? Ano yung mga bagay na titigil ko para kay Lord? Tigil ko na maging makulit, tigil ko na maging matigas ang ulo, tigil ko na malate, tigilan ko na ano. And para sa akin, katulad sabi ko sa inyo kanina, yun yung mga bagay. Pero this year, hihingi natin ng tawad kay Lord, ano yung mga hindi natin nagawa, ano yung mga bagay na hindi natin nasunod, ano yung mga kasalanan na nakapipigil pa rin sa atin. Tayo po yumukat manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe sa umaga na to. And salamat, Lord, sapagkat alam po namin, katulad ng narinig namin, sa kabila nung hindi namin pagiging tapat or hindi namin pagiging totoo, sa kawalan nung namin ng pananampalataya sa mga bagay na ginagawa niyo, O Diyos, patuloy pa rin po kayong tapat sa buhay namin, Panginoon. And Lord, kung iisipin namin kung may mga bagay na hindi ka naging tapat sa buhay namin this year, I think, Lord, wala po kami bagay na masasabi na hindi ka naging tapat. Sapagkat alam namin, Lord, na yung taon na to, sinustain niyo po dahil po sa inyo. Dahil po sa biyaya niyo, dahil sa grasya niyo, yung mga bagay na nai-enjoy namin, yung mga bagay na nagagawa namin, yung mga bagay na na-experience namin, lahat po ito, Lord, sa biyaya niyo. And patawarin niyo po kami, Panginoon, kung sa maraming pagkakataon, hindi kami nagiging tapat sa inyo. Hindi kami nagiging tapat sa mga opportunities na binigay niyo po sa amin. Hindi kami nagiging tapat sa ministry na pinagkatiwala niyo sa amin, Panginoon. Even sa finances, sa oras, even sa mga talents, abilities na pinagkatiwala, sa mga nasayang namin, Panginoon, this year, sa mga excuses na ginagawa namin, sa mga dahilan na, even sa relationship namin sa inyo, Panginoon, sa prayer, sa Bible reading, sa mga hindi namin pagiging tapat, Panginoon, sa mga bagay na ito, patawarin niyo po kami, Panginoon. Indalangin ko, Lord, tulungan niyo po kami. Ilagay niyo po sa puso namin yung desire, yung pag-ibig sa inyo, Panginoon, na yung mga bagay na ipinapagawa niyo sa amin, magawa namin. Magsimula to, Lord, sa personal relationship namin sa inyo. Maibalik namin, Lord, yung maibalik yung desire,
yung excitement namin na magbasa ng inyong mga salita, yung ma-excite kami, Lord, sa pananalangin. Lord, yung pagtiyaga kami, Panginoon, ano man yung sufferings, ano man yung pinagdadaanan namin, ano man yung mga paghihirap ng buhay na to, Panginoon, turuan niyo po kami na magtiyaga, O Diyos. At ano man po yung pinagdadaanan ng bawat isa, dalangin namin, Lord, na tumingin kami sa inyo, na tapat sa kanyang mga salita, tapat sa kanyang mga pangako, tapat na gagawin niyo po lahat ng mga bagay na sinabi niyo, Panginoon, pagdating ng takdang panahon, O Diyos. Idalangin ko, Lord, na tulungan niyo po kami. Kung kulang kami sa pananampalataya, O Diyos, tulungan niyo po kami, Lord. Dagdagan niyo po yung aming pananampalataya na totally yung puso namin, maisuko namin sa inyo, Panginoon, yung isipan namin, maisuko namin sa inyo, O Diyos, na wala po kaming bagay na i-hold back, even yung mga kasalanan namin, Panginoon, mga tagong kasalanan, mga hayag na kasalanan, na maisuko namin sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa biyaya niyo po. Salamat, O Diyos, sa isang taon na nagdaan at sa paglipat, Lord, ng panibagong taon na alam namin, O Diyos, na hindi ka nagbabago. Ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon, ay patuloy na manatiling maging tapat. And Lord, tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na sa lahat ng aming ginagawa, ng aming sinasabi, sa lahat ng aming mga planuhin, tunguhin, maging tapat kami, Panginoon. Hindi lamang po sa harap ng mga tao na nakakita sa amin, hindi lang sa kapatiran, hindi lang sa church na to, Panginoon, kundi Lord, higit sa lahat, maging tapat kami, Panginoon, sa inyo. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na to, pinupurit na salamatan ka po namin, at ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palapakan po natin si Lord.